Sa kaugnay na balita, target ngayon ng gobyerno na ipa-freeze o pigilin ang lahat ng mga asset o kayamanan ng pamilyang Patuan. Kasabay niyan, iginiit ng Department of Justice na hahadlangan nila ang mga umano'y tinatawag na delaying tactic sa kaso ng Maguindanao Massacre. Nakatutok si Julio Segovia. Habang nariyan ang mga mansyon at ari-arian ng pamilya ang Patuan, may tuturing pa rin daw silang makapangyarihan. Kaya ayon kay Justice Secretary Leila de Lima, target ng gobyerno na ipa-freeze ang lahat ng kayamanan ng pamilya ang Patuan. Seryoso ang Administrasyong Aquino na mahatulan ng mga may sala sa karumal-dumal na Maguindanao Massacre. Sa unang pagkakataon kanina, nagpadala ng kinatawan ng DOJ sa pagpapatuloy ng pagdinig ng kaso si Justice Undersecretary Francisco Baraan III. Marching orders is to yung pagandahin yung flow ng prosecution, to give my inputs as litigator kung ano yung magandang gawin, anong magandang strategies, and really to see to it that the proceedings are not delayed unnecessarily. Aminado ang DOJ dahil marami pa rin daw akusado sa massacre ang pinaghahanap. Mahaba-haba pang panahon ang gugugulin bago madesisyonan ng kaso. Pero di raw hahayaang matapos ang termino ni Pangulong Noynoy Aquino nang hindi nahahatulan ng mga responsable sa madugong massacre. This will be a lengthy trial, and the best thing that we can do is to proceed with the trial the best way we can, the most reasonable way we can, and to stop all kinds of delaying maneuvers that may be done by the other side. Mahigit 200 saksi ng prosekusyon, 57 sa kanila, mga kaanak ng mga biktima. Pero 15 lang daw ang ihaharap nila sa witness stand. Ang iba, magpapasa na lang ng judicial affidavit. Bagay na sinang-ayunan ng depensa para maiwasan na rin daw ang pagiging emosyonal ng pamilya ng mga biktima. Katunayan, di na nga rin daw isa sa ilalim sa cross-examination ng mga saksi. Pero di ito kinagat ni Mirna Reblando na nawala ng asawa sa massacre. Ano ang kahulugan no mag-witness ka doon na walang cross-examination? Parang ganyan ba? Di ba kino-cross-examine talaga yan? At saka para malaman niya talaga, personal niya mismo na maramdaman at makita ng dalawang mata niya, marinig ng dalawang tenga niya, kung ano talaga ang nararamdaman ng buong pamilya ko. May makukuhang pera ang pamilya ng mga biktima dahil sa civil indemnity at moral damages na dinulot ng massacre. Pero kailangan munang may mahatulan bago ito mapasa kanila. Let's say one of the deceased is, an employee na may tinatanggap na monthly yan. So, di-determine yung kanyang life expectancy, no? And yung kanyang life expectancy, that will be the basis of yung determination ng lost income. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Nagbuga na naman ng abo ang Bulkang Bulusan. Alamin natin ngayon ang sitwasyon sa Irosin sa Sorsogon. Nakatutok doon live si Rauna Crisostomo. Rauna. Mel, muli na namang nagkaroon ng ash explosion ng Mount Bulusan, pero sa pagkakataong ito, wala namang gaanong ibinugang abo ang bulkan kaya't walang naapektuhang mga residente. Parang napalibutan lang ng ulap ang Bulkang Bulusan pasado 1:00 ng hapon. Pero kung susuriing mabuti, sa bunganga ng bulkan lumalabas ang animoy maitim na usok. Isa na palang ash explosion ang naganap. Pero ayon sa FIVOX, wala naman ito gaanong ibinugang abo at di na nakaapekto pa sa mga kabahayan sa paanan ng bulkan. Sa evacuation center sa Huban, tanaw na tanaw din ng mga evacuees ang muling pagbuga ng abo ng bulkan. Tila lahat umaasang huwag naman sana maulit pa ang ash fall nung linggo. Sa Barangay Puting Sapa, laking pasalamat ng mga residente at hindi nagkaroon ng ashfall. Wala nga raw tinira ang abo sa kanilang ikinabubuhay na pananim. Hindi mapakinabangan eh. Marami kasi yung abo. At yung mga tinanim, mga nyug, bari-bari yung dahon. Sa paulit-ulit na ash explosion ng bulkan, tila nasanay na rin ang mga residente. Pumutok naman yung bukid pero mahina lang siya. Hindi man malakas yung unti lang baga na putok po. Tinuloy din ng mga bumbero ang pagbomba ng tubig sa barangay para linisin ang makapal na abo. Tumulong din sa paglilinis sa mga sundalo sa evacuation center sa Huban. Nagsagawa rin sila at ang ilang grupo ng medical mission. Prioridad ang mga bata at matatanda para sa libreng check-up at gamot. Namigay din sila ng relief goods. For alert level 1, ganito lang yung activity namin. We help the nasa evacuation area. When the alert level will be elevated, baka ma-force na kami with the PNP na mag-conduct na ng checkpoint tapos
talagang bubuhatin na namin sila palabas ng permanent danger zone. Sa kabila ng paulit-ulit na pagputok ng bulkan, ayaw pa ring umalis sa kanilang tahanan ng ilang taga-Sitio Talesteson sa Barangay Mapaso, Irosin. Nasa loob sila ng 4-kilometer permanent danger zone at tanaw na tanaw ang usok mula sa bulkan sa bakurang ito. Nailigtas man sila sa bumagsak na abo, mga naglalaki ang bato naman ang posibleng bumagsak sa kanila sa lapit nila sa bulkan. Parang nagkukurukot, paitaas. Umiikot, oo. Saka yung bato, lampas sa abo, parang kung sa kuan, paresang Christmas tree baga. Mel, kahit mahina ang pagbuga ng abo ng bulkan, pinag-iingat pa rin ng otoridad ang mga nasa paanan nito, lalo't posibleng anuring pababa ang mga naipong abo sa bundok, oras na bumuhos ang malakas na pag-ulan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rauna Crisostomo. Chika Minute! Magandang gabi mga kapuso, narito na ang mga baon kong chika for tonight. Jeneline Mercado, abot-abot daw ang kaba sa dating scenes niya sa pelikula. Kahit pa mismong ang boyfriend na si Dennis Trillo ang ka-eksena. At yaya ni Piolo Pascual at Survivor cast-off na si Moy maghahayag ng saloobin sa pagkakatanggal niya sa isla live. Tutukan ang mga detalye maya-maya lang. Susunod! Sapakan sa loob mismo ng tren ng MRT dahil umano sa pikunan sa siksikan. Jackpot sa loto gustong limitahan ng hanggang 500 milyong piso lang ng isang mambabatas. Ngayon na may napili ng petsa ng kanilang kasal, usap-usapan na magiging gown ni Kate Middleton. At ang pinakabatang professional model sa ating bansa, 14 na taong gulang lang, tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.